Sino ang mga pinakaayaw na karakter sa pop culture? Hindi lang nakakainis ang mga karakter na to sa kanilang serye, kundi naging meme pa dahil sobrang inis ng mga tao sa kanila. Maghanda ka dahil may karakter dito na kapag nakita mo ang mukha niya, siguradong masisira ang araw mo. Sakura Haruno, unahin nating pag-usapan ang isang karakter na talagang sumasakit sa ating kalooban, isang potensyal na nasayang lang, si Sakura Haruno. Hindi naman masama ang simula ni Sakura, sa katunayan may talino siya, kontrol, disiplina, lahat ng kailangan para maging isang malupit na ninja. Parang mas magkakaroon pa nga siya ng mas maraming pag-unlad kaysa kay Naruto mismo, pero nauwi lang sa wala ang lahat. Imbes na maliwanag ang kinabukasan, pinili nilang maging batang babae na handang mag-alay ng buhay para kay Sasuke. Kapag nagiging kahanga-hanga na siya, bumabalik siya para sambahin si Sasuke, ang pinakamalaking crush niya. Walang pakialam kung gaano siya kasipag mag-ensayo, ilang laban ang napapanalunan niya, o gaano siya ka-advance sa medisina, palaging may paraan para gawing parang alaga lang siya ni Sasuke. At ang pinakamasama pa sa magka-partner na to, hindi naman talaga nakakakilig o interesting ang pagmamahalan nila. Hindi lang si Sakura ang baliw na obsessed sa isang lalaking ni hindi naman siya pinapansin, at yun ang nakakainis. Kasi kaya naman ni Sakura na makamit ang maraming bagay, may magagandang sandali siya, matitinding pagsubok, matatalinong desisyon, pero bawat pag-usad niya, may kasamang 10 hakbang paatras sa dignidad niya. Habang umuunlad ang ibang karakter dahil sa sakit, si Sakura ay nananatiling nakatali, laging dinadahilan ang taong hindi siya pinili. Hindi siya mahina mga kaibigan, kundi ginawang parang tagatanggap ng tira-tira ang karakter niya. Kaya ang galit ay hindi lang basta galit kundi sabay na pagkadismaya. Sa bawat season, makikita mong si Sakura na may potensyal magningning ay ginawang emosyonal na palamuti. Hindi siya masamang karakter. Mas masakit pa siya dahil isa lang siyang pangakong hindi tinupad na mas mahapdi kaysa kontrabida. Hindi mo siya kinamumuhian dahil sa kung ano siya, kundi dahil sa hindi siya naging kung ano ang gusto niya. Si Velma ay doble ang natatanggap na puot mula sa marami. Una sa lahat, si Velma sa kanyang klasikong bersyon ay isa ng mahusay na karakter. Matalino siya, tumutulong, at hindi kailanman kinailangang manghamak ng iba para lang patunayan na may utak siya. Bakit nga ba sinira si Velma at iniwan sa atin ang mas malalang bersyon? At grabe, yung modernong Velma hindi na nag-iimbestiga, bagkus ay naguutos na lang at palaging nangungurek tulad ng parang aso kang tinitrain. Hindi. Palagi niyang pinaalala sa iba na tanga sila, na mas magaling siya at kung wala siya, babagsak ang mundo. Pero sorpresa, patuloy pa ring bumabagsak ang mundo at mas malala pa dahil sa kanya. Ang problema, hindi naman dahil kumpiyansa siya sa sarili niya, kundi dahil sobrang toxic niya. Wala na siyang naitutulong sa grupo, bagkus siya pa ang sumisipsip ng enerhiya at sa totoo lang, sinisira niya ang misteryo at saya ng serye. Tuwing kasama siya, parang katrabaho mo yung pinakaayaw mo sa grupo. Minsan, gusto mo na lang tumahimik siya at hindi mo na siya makita. Tinanggal nila kay Velma ang pagiging maunawaing kaibigan at ginawang masamang bruha. At sa huli, para tapusin na itong babaeng ito ay talagang malandi pa, na parang kulang pa ang mga dahilan natin para mainis sa kanya. Ang sanggol mula sa panahon ng yelo ang sanggol mula sa panahon ng yelo, ang pampublikong kaaway na walang humiling, pero natutunan nating lahat na mainis sa kanya kahit walang paliwanag. Yung batang malaki ang ulo, malalaki ang mata at ngiting parang nabagsak ko na, uulitin ko pa. Kasi maging tapat tayo, bawat problema sa panahon ng yelo ay nagsisimula, lumalala o tumatagal dahil sa sanggol na to na nakakainis. Tahimik siya, hindi tumutulong at walang naiintindihan. Ayan, lahat handang isugal ang buhay para sa batang to na parang walang silbi, na tila siya ang mesiyas na sanggol ng panahon ng yelo. Hindi siya cute, isa siyang batang demonyo, palaging muntik ng mamatay sa kung ano-anong paraan. Yung ibang karakter tumigil sa pagsusurvive sa panahon ng yelo para maging full-time yaya. Si Manny, di niya kayang iproseso ang trauma niya. Nakakainis si Sid, hindi rin matahimik si Diego sa pagbabago ng buhay dahil na naman sa desisyon ng sanggol gumapang patungo sa kamatayan. At ang masama pa, hindi siya natututo. Walang arko, walang paglago, walang konsekwensya. Nakangiti pa rin ang sanggol kahit bumabagsak ang kalahati ng ekosistema. Nakikita mo siya pero hindi mo maiisip na, ay, ang cute, di ba? Talian nyo na yung kalokohan na yan bago pa may mapahamak.
Wala naman siyang naiambag sa kwento pero umiikot ang lahat sa kanya kaya ayaw siya ng internet. Hindi dahil sa nakakatakot niyang mukha bilang sanggol, kundi dahil palagi siyang nailalagay sa panganib at kailangang iligtas. At kapag ibinalik na siya sa mga matatanda, mas lalo ka pang naiinis kasi nakaligtas siya sa lahat at hindi siya naiwan sa yelo. Ang sanggol na ito, hindi naging bahagi ng pagkabata ni Numan, puro stress lang ang dala. Dahil dito, kahit di siya nagsalita kailanman, nakuha niya ang isa sa pinaka-universal na pagkamuhi sa kultura. Walang kahirap-hirap at ito ay dahil lang sa pag-iral niya. Ash, lahat sila ay nagsasabing mahal nila si Ash Ketchum pero kung magiging totoo tayo nakakatamad na siyang ipagtanggol. Siya ang walang hanggang bida at tropa na dekada nang natututo pero hanggang ngayon di pa rin makagraduate kahit preschool. Pokemon, si Ash ay nagsisimula na may gana, may puso at may mga pangarap pero doon na lang siya natigil at parang nagyelong iceberg. Lumipas ang mga taon, rehiyon, liga, biyahe at kahihiyan pero nananatili pa rin siya at paulit-ulit gumagawa ng mga pagkakamaling di nagagawin ng baguhang tagasanay, natatalo, nagmumuni-muni. Nangakong magpapabuti, lilipat ng rehiyon at boom, nakakalimutan niya lahat ng natutunan niya. Muli, hindi niya alam ang mga type, sobra pa rin ang tiwala, paulit-ulit ang mga tanga niyang desisyon sa mahahalagang laban at ang pinakainis ay hindi siya natututo. Bawat season, kinukuha ang pag-unlad niya parang ginamit na kondom lang. Kapag sa wakas nanalo siya ng isang malaking bagay, wala kang sigaw, hindi mo man lang sineselebrate, humihinga ka na lang ng malalim parang sinasabi mo, sa wakas tol, hindi mo mararamdaman ng tagumpay parang na-late lang siya. Si Ash ay hindi tumatanda, nagmamature o nag-evolve. Siya lang ang tao sa mundo kung saan Pokemon lang ang umaangat ng level. Dito nagsisimula ang problema. Hindi naman siya masama, naging simbolo lang siya ng walang katapusang pagkakastak. Isang pangunahing tauhan na hindi tumatanda, hindi pinapayagan ng prangkisa at ni Ash, hindi mo siya kinaiinisan pero nakakasawa na rin. Hindi na kasi masarap panoorin kaya mas mabuti pang maghanap ng mas magandang trabaho. Star Butterfly at ngayon, punta naman tayo sa isa na nagsimula bilang mga paputok at natapos bilang isang malaking sunog sa kagubatan, si Star Butterfly. Sa simula, gusto mo siya, hindi ako magsisinungaling. Magulo siya, energetic, masaya, lumalabag sa patakaran, nagtatapon ng mahika na parang confetti, Ate BP. Mukha bang bago ito? Ang problema ay hindi naman gumagaling ang mga paandar niyang ito at nananatiling kasing immature pa rin. Mula sa pagtingin na kaya niyang magbago, naging isa siyang naglalakad na panganib. Si Star ay gumagawa ng desisyong nakaapekto sa mga kaharian, species at balanse ng mga mundo. Pero palaging may mahiwagang dahilan na sinunod ko lang ang puso ko at ang kwento ng serye. Imbis na sabihing may konsekwensya, kinakampihan, pinapalakpakan, at niyayakap pa siya habang may emosyonal na musika. Ang sakuna ay hindi ang pagkakamali. Ang sakuna ay ang script ay iginigiit na tama ang desisyon dahil lang naramdaman ni Star na tama ito para sa kanya. At hindi ito paglago, ito ay kawalang responsibilidad, kasama si Diamantina. Tuwing may nagtatanong kung bakit niya ginawa yon, pinalalabas silang masama na parang sila ang hindi nakakaintindi ang mga Star. Hindi siya natututo mag-isip, puro dahilan lang. Hindi niya inaayos ang nasira niya, lumilipat lang siya sa iba na may ngiti at bagong suot. Sa ganitong paraan, ang dating magulong bayani ay naging moral na bomba na nagdedesisyon ng kapalaran ng lahat ng walang pahintulot. Hindi kinamumuhian si Star Butterfly dahil sa pagkakamali, kundi dahil hindi siya nagdududa sa sarili kahit nagkamali. Hindi ka nagiging matapang sa basta-bastang pagsira ng mundo, mas nagiging masama ka pa. Kapag ang serye ay nalilito sa emosyonal na seguridad at pagiging tama, wala nang natitirang bidang babae. Isa itong maliwanag na paalala na kahit ang mabubuting intensyon ay pwedeng makasira ng lahat. At yan mga kaibigan ay isang napakasamang halimbawa. Jar Binks. Para magsimula, si Jar Binks ay hindi dapat nagkaroon ng puwang sa Star Wars, isang serye na puno ng galactic na digmaan, pagtataksil at isang hindi malilimutang kwento. May nagsabi, paano kung maglagay ng payaso na may kakaibang accent at nadadapa kada 5 segundo, paano nito sisirain ang karanasan natin? Habang pinag-uusapan ang pananakop, kasunduan at hukbo, nandoon lang ang nilalang na ito, gumagawa ng ingay, nadadapa at umaastang kakaiba.
Hindi naman siya clumsy lang, kundi talagang hindi siya nababagay dito. At ang masama pa, hindi inosente ang kanyang pagiging clumsy. Nakakainis talaga. Si Jar ay palaging sumasabit, nagdudulot ng malalaking problema, pero kahit ganoon, patuloy pa rin siyang pinapabayaan. Walang natututo, walang nagpapatahimik sa kanya, ni hindi man lang siya pinalalabas ng kwarto, nandoon lang siya, istorbo, sumisigaw, ginagawa niyang hindi seryoso ang bawat eksena at palaging napuputol. Kaya hindi ganun kalakas ang galit, hindi dahil pambata siya, kundi dahil nilalabag niya ang kasunduang ipinangako ng kwento. Umasa kang makakakita ng epic na digmaan sa kalawakan pero binigla ka lang ng sobrang pangit na hayop. Si Jar ay buhay na patunay na ang isang karakter na hindi tama ang pagkakalagay ay kayang sirain ang buong kwento. Hindi siya kontrabida, hindi rin siya bayani. Isa siyang sagabal na walang nakakaalam at dahil dito, gusto ng lahat na burahin siya pero mula sa kalawakan. Kaya ayun mga kaibigan, ito ang mga pinaka naiinis at nakaka-stress na karakter na halos lahat ay kinamumuhian sa pop culture. Ilagay nyo sa mga komento sino ang gusto nyong mawala. Kita-kits sa susunod.